Ang nakikita ko dyan na rally is November na. November. Tignan niyo yung kalendaryo. November. Tatayo. Tatayo tayo. No? Tatayo SFGF. Tatayo FGF. Tatayo lahat ng FF. MNLF, MILF. Lahat ng may FF. Tatayo lahat ng FF. Si Payetano. Pagtatayuan lahat yan. O si Robin Padilla. Magtayuan yan. Alam nyo, pagka nandyan na yan, kita nyo, pagka maraming bigla, nako, kita nyo, ay, sama ako, sama ako. kahit walang plano-plano yan. Ang plano, mag-ipong kayo. Sumingit ng konti, sumilip kanina ng konti ang araw, pero umulan pa rin. Nawayin sa mabuti kayong kalagayan, lalo na yung mga nasa low-lying areas. So, ang talagang piting na piting, ghost month kasi, di ba, pagka ghost month, malas-malas, no? Ghost month, August, no? August, 13 hanggang August, September, no? 10 yata, mga ganon, mid of September. So, in-expect mo, dapat expectin nyo na ulan-ulan na yan. Tuloy-tuloy yan na ulan. Rainy season eh. Ang masama dyan, yung mga ghost project. No? Mga ghost project, sa dami ng ghost project, ayan, baha. At yung mga ibang project na substandard, ang materyales, kulang sa bakal, kulang sa filling materials, imbis na batong ginamit, lupa ang ginamit. Mga walang niya eh. So, ghost month na nga, ulan-ulan, kaya yan ang naranasan ng mga tao, baha-baha tayo, baha. Yung sa mga nasa bundok naman, landslide. No? At to make it worse, so, ghost month, na maraming ghost project na nagresulta dyan sa mga bahaba na yan. Grabing pinsala, perwisyo sa mga kababayang Pilipino. Gino-ghosting pa tayo ng mga walang ya. Magaling nung eleksyon, boto niya ka, dami kong pangako, papagawa kong bahay, ayusin kong Pilipinas, tutuloy ko yung ginawa ni Duterte. Ulul. Talaga sa mga to. Pati yung mga politiko, mga senator at mga tumatay yung buko at mga senator at saka mga congressman, panay pangako rin, panay ang gagaling pagka-eleksyon. Yan ang mapala ninyo, mga Pilipino, mga kababayan Pilipino, mapala nating lahat. Nakikinig tayo sa mga pangako, mga pulpul, pangako nila, tsaka yung iba, marami sa atin, marami sa mga Pilipino, ay tumatanggap ng ayuda, tumatanggap ng madaling mabili. Sa 1,000 lang o 3,000. Sa ibang probinsya, 3,000 ang bilihan eh. 3,000, iba, 500 lang, patol na benta na boto eh. Kaya nga, yan, ang mapala natin. Magkakaroon tayo ng mga politiko, panay pulpul, panay mga substandard din yung mga politiko natin. So, what do you expect? Pagka ganyan ng ganyan, paikot-ikot, hindi nadadala ang mga kababayan natin, sige-sige tayo ganito, magrereklamo, lahat tayo tatamaan. Sino ba sa akin? Nag-message sa akin si Commander Panadero. Magandang gabi, Commander Panadero. Magandang gabi sa inyo, sir. Ang niya is parang nagdadasal siya na wag naman sanang 40 days and 40 nights na baha. Pero parang in a vision, yan ang sagot ko sa inyo. Yan ang divine answer, no? Na manigas kayong lahat kasi maraming mga Pilipino ang walang pakialam talaga eh. So yan, magdusa tayong lahat ngayon. Yun yung So,
Boto pa natin, boto pa ninyo yung mga gago, yung mga pulpul, yung mga hindi karapat-dapat. Boto nyo sa susunod na eleksyon, boto nyo. At yung mga ibang politiko ngayon, ang iniisip 2028. Boto ninyo mga loko-loko. Ang problema sa sistema natin, kahit gugustuhin mong tumakbo, mag-serve ka, kasi kunyari, kayo, ang tingin nyo, karapat-dapat kayo, hindi kayo mabibili ng pera, hindi kayo makukuha ng mga sindikatong korap, hindi naman kayo mananalo. Kasi ang Pilipinas, ang eleksyon dito, parami ng pera o paramihan ng botanteng masa. So, either way, kung ang strategy niyo ay tatakbo, and then mamimili kayo ng boto, kasi yun yung sa COMELEC, yun yung nangyayari, kailangan marami kang pera. At kunyari sa mayor, abot ng 50 million. Barangay captain nga, 5-10 million Mayor, mga 50 million, minsan 100 million pa ang nilalabas kasi may malaking negosyo doon. Kunyari may mga yung mga lahar, yung mga peeling materials, so buhangin, yan, truck, bibili, mamumuhunan yung mayor. May isang probinsyang ganyan Tapos kahit mambili sila ng boto, kahit 3,000 ibayad nila, babawiin nila yan sa mga negosyo. Meron nga dyan isang probinsya na magtatayo ang SM, bumili ng lupa ang SM, tapos nakatiwangwang hanggang ngayon. Ang system, kwento ng mga tao, ayaw nilang pumayag na may sariling construction yung company ang SM. At ang gusto nila, yung sarili nila na construction company. Di ba gago, mga walang niya talaga itong mga politiko. Kaya ako, atat na ako na matapos ito. Atat ako. Ang problema, yung tao, gusto pang mabaha Gusto pang mabaha ng mga tao. Kaya, manigas tayo, di ba? Now, yung dyan, hanggang kailan to? Hanggang dulo, hanggang matapos. Sabi nga ni Madam Inday, gusto niyang maramdaman ninyo kung gaano kawalang niya si BBM. Hanggang dulo. Kung gaano walang niya yan. Hanggang dulo. Pagdating na 2028, wala lang kayo iboboto. Wala lang eleksyon. Extended na, Extended na mga gago. So, I think mapupuno rin ang Pilipino. Siya nga pala, yung mga nagrereklamo ng baha, hindi lang baha yan, sunod-sunod yan. Baha, lindol, bulkan, sumasabog. Mauna yung bulkan siguro. And then mayayanig, earthquake, bibigay yung Kaya, ayokong ako yung nagkukwento niyan. Kaya nga lang, at least alam ninyo, mauna yung baha muna, tapos yung susunod dyan yung apoy, tubig, apoy, and then yung lindol, yung lindol, nandyan na yung mga 7.9 magnitude, 8.3 magnitude, pero pagka yung katapusan ng mundo, mga abot pa na 9 hanggang 10, sipin yung 10, walang ginawang taong matitira. Kasi yung rating yata ng mga building nasa 8, 8, 8.5, ganon. Kaya mag-earthquake ng 10, magnitude intensity 10, can you just imagine? Walang matitira. Kaya kung balak ninyo, magukay kayo ng mga bunker. Bunker yung ginagawa karamihan sa Amerika, may kanya-kanya silang mga underground. You cannot escape the wrath of God. Yun. You cannot. Kahit nasaan kayo, kahit saan kayo magtago, you cannot escape the wrath of God. Ang dyan, God is your protection. So, kayong mga ngamba na mapipinsala, basta meron kayong faith in Him, trust in Him. Take it from me, mga kababayan. Take it from me. Video number 1 and 2. Video number 1 and 2. Panoorin nyo, balikan nyo. Like, share, subscribe. Balikan ninyo.
nasaksak ako dito, lalamunan, labas dito. Maraming beses ko na sinasabi kasi totoo talaga. Dinasalan ko lang na kamay niya, imaginein ko yung kamay ko na kamay niya, hawakan ko yung sugat, magkabila, and then after that, alam ko na ano na ako, magaling na ako. Miracle yun talaga kasi yung doktor mismo nagsabi, in-x-ray nila ako mula dito sa puncture wound hanggang doon sa pag-exit point dito. Inano nila, sinoperimpose nila doon sa x-ray, no? Yung diretso man yung espada, no? Talagang tinamaan yung daming ugat na spinal column pa nga dapat Kaya ang kamot yung doktor paano nangyari yun? Hindi nila maisip kung basta miracle daw yung nangyari sa akin. Doktor na nagsabi with all the scientific know-how, with all the ek-ek na pagkalam niya, you're one lucky son of a bitch ang sabi sa akin. Kasi sa tagal ng profesyon niya, yung dami nung dadaanan, ugat, muscle, tsaka vertebrae, yung spinal column, yung kumukonekta sa bungo dito, no? Sa pool sa pool talaga pinakita sa akin yung x-ray. Sayang, saan ba yung mga tinago ko yung x-ray nun? Tinago ko. Somewhere in my ball piles, no? Kaya nga, hindi mo talaga kalain na parang lilihis yung espada, diretso man yun. So, the healing happened nung dinampi ko yung kamay ko. And I was pretending na kamay ng Diyos yun, no? Kaya kayo, you can always invoke God to heal you. At kung karapat-dapat kayo na ma-heal, kasi may plano siya sa inyo, He will heal you. Pagka walang niya kayo, huwag nyo na-invoke. pagka napakawalang niya ninyong tao, mawalang niya kayo sa kapwa ninyo, and then sasabihin nyo, Lord, heal me. Baka lalo ka sa mind. Ano lang yan. Pero huwag kayo mawawala ng tsamba-tsamba lang yan. Faith lang talaga. And then, nasundan nga nung sa ranger ko, nung assigned ako sa 6 company, tsaka sa first company, isa sa Mindanao, isa sa Cagayan Valley. In both companies, I contributed 2 lives, no? More than 2 lives. Na dapat patay na ako, pero hindi ako mamatay-matay. Kaya nga, it must have been, intervention. Kaya ako naniniwala sa intervention. Yung nasa training ako sa US Ranger, no? 2 beses ako doon na nalunod ako at saka yung parachute ko bumigay talaga Landing ako sa ibabaw ng parachute na Amerikano, parang kutsyon, parang waterbed. And then nung nakatalon ako, para syempre dapat tumalong ka, kundi lalanding ka doon sa parachute. Baka maapektuhan pa yung Amerikano, yung kasama, yung kaklase ko, no? So, kailangan obligadong tumalon. So, nung tumalon ako, bubunoti ko yung reserve, too late na 5 segundo yung bago bubong kayo. Wala nang 5 segundo. Nakita ko na yung lupa wala nang 5 segundo. Kaya, nagbago ko naisip. Hinawakan ko yung riser, yung strap na nakakonekta ka doon sa parachute. Ganun ko. Bumuka bigla, last 2 seconds, ganun, bumuka bigla. Pero hindi na ako nakapag-release ng mga barel, ng mga backpack ko, nakatali lahat yun, nakatie down lahat yun. Kaya buti, desierto, bumaon yung paa ko hanggang tuhod. Isipin nyo impact, Doon ako lumanding sa may konting sand dune, no? Tapos bumaon yung tuhod ko. Bumaon yung combat boots ko hanggang tuhod. Sabi ko, putang swerte mo. Thank you, Lord. Yun lang naman sabi ko Thank you, Lord. Maraming salamat, Lord. Kaya kayo, pagka meron kayong peligro sa buhay, lagi pasalamat kayo para hindi madala ang langit sa inyo. Sasabihin ng langit, nak ng toko, tinulungan ka na. Maangas ka pa. Ayan yung So,
ghosting ang ginagawa ngayon ng mga loko-loko. Nasaan yung mga politiko, no? Iwas pusoy, eh. Galit ang tao, eh. Galit ang tao. Pinsala talaga. Halos, ang daming baha. Yung mga dating hindi binaba, baha talaga. Paano malalabanan yun? So, it shows na weak yung government natin, weak yung leadership. It is not responsive when in fact they should be there. Natatak Duterte, nandun ang Duterte kahit hindi nila kinakasakupan. Mayor sila sa Davao pero nandun sila sa Visayas. Anong bagay yun? Yun, yung ganun ba? Hindi na kinakailangan na magpakita na yung pagpapress ba? Sa kanila kusang loob Kaya doon inggit na inggit itong mga politiko, bakit mahal na mahal ang mga Duterte na mga tao, tanga mga tao, yun ang sinasabi nila. Hindi naman tanga mga tao. Nararamdaman ng tao yung pagmamahal at yung pag-alala, yung concern ng mga leader na nakikita nila. Pwede naman isang Cayetano, pwede naman isang Padilla, pwede naman Loren, pwede naman Ontiveros, o pwedeng Lacson, Soto. Kayo, you go out of your way. Hindi yung nakasilong kayo sa isang magandang mansyon, okay, sa isang bahay ninyo na mainit, very cozy, and then makikita niyo yung constituents. Make it a point. Alam niyo, pagka umikot ng gulong, pagka naibalik natin yung Senado, no, I was thinking, the thought just came to my mind, pagka ganyan, I would expect all governors, all leaders, everyone, pagka-revolutionary government, I would expect you, pagka kayo bumaha, lahat ng mayor gusto kong madinig because I will have the intelligence agencies monitor lahat ng kilos ng lahat ng politiko kung nasaan kayo pagka may sakuna. Punta, kung kinakailangan kayo maghukay doon sa mga landslide, maghukay kayo, walang niya kayo. Hindi mga ang feeling ninyo, importante kayo masyado yung mga buhay nyo. Paano yung buhay ng mga bumoto sa inyo? Ha? Kaya let it be a decree, let it be a sort of a law natin, no? Baguhin natin mga kababayan. Pagka may sakuna, pagka may mga earthquake, ganyan-ganyan, putya, yung mga politiko nasaan? Wala sino ba yung mga politiko nakikita nyo na tumutulong ngayon? No? Kaya nga tapos hanap kayo ng mga pondo-pondo. No, walang pondo-pondo. Kanya-kanya, reservist man kayo lahat. Sige. At ayusin na natin yung reservist na yan. Mamaya, tapik ko yung mamayang gabi. Pagka naka-vlog ako, tapikin ko yung mga na yan. Yung mga reservist na yan, mga rangko, medalya. Uulitin ko yung mas may gusto ako sabihin na hindi ko nadidinig No, so mamaya samain talaga yung mga dapat samain Kaya ngayon yung itong nakita natin, ghosting Ang ganda-ganda ng relasyon natin, politiko, boto nyo ko, ha? Boto nyo ko, ha? Ito 3,000. Puta kina mga yan, Ikaw naman nakaganyan ka. Ay, bigas ang kaban. Paano yung ulam? Ginawa ninyo negosyo, mga Pilipino, dahil sa kahirapan ninyo, wala na kayong dignidad. Tingnan ninyo yung ginawa sa atin. Ayan, Ghost Project. Natapatan kayo ng Ghost Month, ulan-ulan. Rainy season, August June, July, August, September, October, hanggang October pa yan. And partly some parts of November. Ang bagyo pa ganyan. Ito Pacific Ocean, ganyan. Ito Pilipinas, no? Habang umpisa ng bagyo, May, June, July, nandito sa Tuktok, Babuyan Island, laging tama niyan. Generally, since 1900, meron tayong record nun, saan ko ba ginamit yun? Saan ko ba ginamit yun? In a project sa dragon fruit, dragon fruit. Inorient ko yung farm sa north, east southeast, east southeast dito, east southeast, and then meron 45-degree angle na northwest. Yon, naka ganon. So inorient ko doon, ganon yung hangin, ganon yung bagyo.
So kung meron kayo lupa na nandito, ang bundok, okay yun, safe kayo. Tapos taniman nyo na lang ng mga tree barrier, kawayan, mga eucalyptus, yung gumaganon, yung yung matibay yung root system, hindi basta-basta tutumba, pero yung i-absorb yung hangin. No, ganun ang ginagawa ko nung bata-bata pa ako. Tapos nun may land barrier ka na, natural, tas meron ka pang man-made barrier na. And then nandun yung mga halaman mo. Kaya surprisingly, nung sa Batangas ako noon, direct hit yung Batangas noon. Tanggal yung kapitbahay, tanggal yung mga bubong, tumbahan yung kanila, yung aking mga tanim. Hindi. Pero I would attribute it to God's miracle again. Sabi ko, yung kamay mo Lord, iganyan mo dun sa farm. And I know na hindi mayayari yung mga tanim ko. Tanim ko, saging, papaya, lansones. 30 lang na papaya na tumba out of 3,500. And then yung saging out of 3,000 yata, 1,000 na lang, sige, 1,000 tawad. 1,000 kasi sa pagitan ng mga papaya, no? So kung 3,500 yung mga papaya divided by 4, almost 1,000, okay? Kasi ganyan eh. May saging, ito yung papaya corner, no? May saging, and then may lungkong doon sa gitna. So, 4 na papaya, 4 din yung saging. Dami yung saging tinanim, 4,000. Ayun, ang naputol na saging, ano lang, 30 rin. So, kakatuwa eh. I will not I will not claim na it was science and intelligence that brought about such a result. I would say na I'm claiming na it is God's divine power. Ginanyan talaga yung kamay. Kasi lahat ng paligid timbog uprooted yung mga puno. Uprooted. Pero sa akin wala Swerte, no? So, always include God in your prayers and always trust in God. Kung kayo mabait na tao, pero pagka kayo walang parang sila BBM, walang mangyari. Good luck sa inyo. Good luck, matatapos din kayo. Na? Ang ano ko, you suck it up hanggang matapos ang rainy season. Tingnan nyo yung November, kalendaryo ninyo. No? Tingnan nyo yung November. Siguro, pagdating na November, kasi ayoko naman ng December. December, Pasko na naman And then, February na, next year. Hanggang kailan ba impeachment? Ayan. So, may posibilidad. Kaya ako, ang sinasabi ko, ipon-ipon kayo, Ipon-ipon. 20 pesos a day. Make it a point. Discipline. Para yung mga gusto nyong sumali sa Reckoning Rally, hindi peace rally, Reckoning Rally. Rally ng katapusan. Rally, magpanda kayo at ako na magsabi kung ngayon na yon o kung kailan yon. Ako na magsabi. Kaya huli nila ako sigurado. O pagka nahuli ko, automatic na yun. Basta ready kayo. Ready kayo na Ako, pikang-pika na ako dito Mayayabang to mga ungas na kalaban Mayayabang Sila na nagnakaw, sila yung nangako, sila yung nakapwesto, sila yung nagnakaw, niloko tayo, niloko kayo. Sila pa ngayon yung gumagamit ng batas, bendalo. Putangin na mga to, gago Tapos sila pa ngayon may katwiran, tatakutin pa. Ngayon, kung kayo nagpapatakot sa mga gago na yan, talagang karapat-dapat lang na ganyan ang Pilipinas ninyo. Bahain kayo. Igera kayo. Igera kayo. Well, sasaba kayo sa Taiwan Ano ba kinalaman natin dyan sa Taiwan Ang dami natin problema na ibang bansa, pinoproblema natin. Di ba kagaguhan yan? Mga... yung West Philippines nga, di tayo mobre. Ano natin? Ang lakas-lakas ng loob natin, lalabanan natin yung siraulo. Tapos yung Amerika, nandun lang sa likod, panayang buyo sa atin. Laban kayo. Baka, we've got your back. Maggago.
We've got your back. Gago, lumabang kayo. Pantay-pantay tayo. Kaya ako, nag-train ako sa US Alam ko yung kartada ng ibang kano no? Hindi lahat, no? Alam mo, ang matapang din. Parang Pilipino rin Ano? Ganun din ang mga Amerikano. Oh, laban tayo, laban tayo. Laban tayo, sir. Labang ka, labang ka. Tumayo ka na, sir. Kami susuporta. Okay, pagka nandun ka na, ilang beses ako nandun, Sus Mario Joseph, wala man tao. Kaya nga, walang mangyari. Hintayin natin, mabaha na lang kayong lahat. Ganun, mabaha na lang Pilipinas. Anyway, hindi maapektuhan masyado yung makadiyos. Hindi masyado maapektuhan. Napapansin ko na hindi masyado naapektuhan. Ang talagang tinatamaan yung sobra-sobra na yan, yung tumatanggap ng sandamakal na ayuda. Yun nga, sorry pero yun ang basa ko no? Binoto nyo yung mga politiko, tumanggap kayo ng mga ayuda, ayan, tumanggap kayo ng pera-pera, ayan, mapala natin, no? Nag-rally na, gusto na ng mga oposisyon, tapusin na, ayaw nyo, sige, bayad-bayad, ayan, mapala. Yung iba, mag-rally, himingi pa ng pera himingi pa kayo ng pera, kaya nga ako, yoko na Sa akin, ang gusto ko, mag-ipon na lang. Lahat ng gustong sumama sa reckoning rally, mag-ipon kayo. Pag-ipunan nyo. You have so much time para pag-ipunan. Matagal pa impeachment na yan 20 pesos a day. Kung kaya yung 50, 50 nyo. 1.5 a month yun. Yung 20 pesos, 600 yun a month. 20 times 30 days, 600. 2 buwan, nakaipon ka, 1, 2. Huwag nyong galawin. Naka-standby ka na, may gamit ka, may backpack ka, nandun lahat na kailangan nyo. Para kung meron ng, may sumigaw dyan ng evolution for change, di ba? Evolution. Gusto nyo magtanim kayo? Gusto nyo walis kayo ng basura? Yun, may application ba? Kung evolution na sigaw, nandiyan kayo, kaya nyo. Hindi yung wala kami pamasahe. Mga bansa na pinag-uusapan natin, hingi pa kayo pamasahe. Kaya walang gana ang Pilipinas. Marami na kayang mga nakausap ako na sirang-sira na yung inis na. Nagsasapalaran sila, sarili nilang gastos, nasaan yung iba. Di ba? O nga naman. Kami nga, gumastos pa Kaya nga, wala talaga mangyayari dyan. Iba naman, may nagpapanding, binubulsa naman yung pera. Tayo lang yan, Mangangako sa mga tao, ganito, ganyan. No? Tapos pagka nandun na, sir, yung namin, 1,000 namin. Wala binigyan naman kayo ng pera. Ano nangyari sa pera? Kaya ang sa akin, mga kababayan, sama kayo sa akin. Kung gusto niyo sumama sa akin, hindi ko kayo pinipilit. Sumama kayo sa akin, mag-ipon kayo. Ipon kayo. Kung gusto niyo tapusin yung problema ng Pilipinas, kung gusto niyo mabanti tayo. Kung hindi kayo sasama, natatakot kayo, bahala kayo sa buhay niyo. Basta yung mga naniniwala sa akin, tatayo kami. At patatapusin ko lang itong tagulan na ito. Kaya damahin ninyo lahat ng galit. Damahin ninyo. Sukbit ninyo lahat. Lahat yung baha na yan, lahat ng hirap na yan, wala sila Alam nyo, normal yung ganyan, baha-baha. You cannot attribute the flooding to a single administration. Marcos Sr., Cory, Ramos, Erap, GMA, Pinoy, Duterte, now Marcos Jr. Bangag. You cannot attribute it, in fairness, you cannot attribute it to one single administration. And it is fair to say you can attribute it to us, Filipinos. Basura
nakaklag yung mga waterway. O, paano? Subukan nyo, yung ginawa ni Duterte, simple, pinatanggal niya yung mga basura dahil basura kuha. O. Saan ka nakakita? Saan galing yung basura sa Manila Bay? Saan galing yun? Waterway. Ipopush ng tubig yung lahat ng tubig na galing bundok, bababa, seek the lower and lowest sea level. If you are below sea level, ay asahan mong bumaha ka. Siya nga pala, in passing, puntahan ko lang to, napag-isipan ko kanina na ang susunod na presidente, yung susunod na leader ng presidente, walang pakialam sa Senate at Congress, walang mangyayari dyan sa mga yan eh. Susunod na presidente, if it's a revolutionary government, alamin mo yung buong topographic ek-ek ng Pilipinas. Anywhere na below sea level, yun yung pagtuunan ng unang pansin. Question, kung yan below sea level, may mga bahayan, sigurado dyan, mababahayan. Either i-relocate nyo yung mga tao dyan, o i-condemn nyo na at hukayin nyo na, gawin yung reservoir ng tubig. Now, depende sa mangyayari na how you look at it, no? Because it's going to be a case-to-case basis. Every province, every state of Luzon, Visayas, Mindanao, no? So, kung nasaan yung low-lying areas, the key there is sea level. The wisdom there is sea level. Bundok, ulan, yung ulan, umuulan sa ibaba, umuulan sa itaas. Ang problema, yung umuulan sa ibaba, yun din ang inuulan sa itaas. Minsan, yung tawag din doon, yung ulap, mahilig doon sa itaas, no? O kaya, mahilig dito sa ibaba. Hindi mo alam kasi kung malaki yung bagyo, 1,000 kilometers, 800 kilometers yung radius, Luzon to Mindanao, no? Luzon to Visayas. Lahat na yan ulanin. So, kung kunyaring, ito yung sa bundok, bababa yan. High ground bababa yan. May kasama pang mga debris, may logging, may mining. Ay, Diyos ko. So, baba yan. Habang bumababa yan, nakaklag yung ibang waterway kasi mga debris, natural debris, man-made. Tapos lalagay mo dito sa ibaba, may mga basura kung saan sa kayo nagtatapon ng basura nyo. Ay, yan, mag-iipon yan. Pagdating do sa dulo, clog, baha, naglagay ka ng dam, yung basura naging dam, tataas ang tubig. So yung science is, paano ba ginagawa yung dam? Di ba, barahan mo yung dinadaan ng tubig, tataas yung tubig. Ayun, dam. Meron ka ng reservoir. So, ang dito, titingnan dapat yung topographic map, which is elevation, ng lahat ng area, and then mapinpoint mo, yung engineers kayang gawin yan. Siguro yung MMDA may mga data na ganyan, yung national mapping siguro, NAMRIA, no? Even the armed forces should have. The thing is, alam mo yung below sea level. Magkaroon ka lang ng konting science, no, understanding, na tatanungin mo yung mga eksperto, kung ito yung sea level, dapat ilang metro yung tinatawag mo dun, hahabulin mo na hindi talaga babahain yun. Assuming na lahat ng waterway tumatakbo, lahat umaandar. Pero yung talagang below sea level, parang parang Holland, talagang bahayan, parang Venice, talagang bahayan. Kaya ang sagot, kung hindi kaya na ma-evacuate yung mga tao, ma-condemn na yung buong area na yon because it's a basin, then you find some use for it, no? Ganun lang yon. Kung merong infrastructure doon, condemn na yon. You swallow the pill, but we end this flooding once and for all. Yun lang yun. You end the flooding. Kung magastos yung mga politiko natin 1 trillion, mahigit, ilang taon, hanggang na yung binabaha tayo eh. Di ba kagaguhan? Tapos i-ghosting tayo. Di mo nasa si Bongbong? Nasaan ang presidente nyo?
Nagkakape. Nagkakape. Buti pa ang mga gago. Nasaan yung mga politiko? Ah. Kaya nga kung ako lang ang masusunod, kung ako lang naman, ako lang mga kababayan, ang sa akin, magad kasi ako magan, ibig sabihin stricto, no? Puta na, pagka ganyang mga bagyo, all the more dapat makita mo ang iyong mga politiko. Rain or shine, makita mo talaga ano, na nandyan sila. Sinusupervise, tinitignan ang bawat constituent niya. No? Kasi hindi lang yun nandyan kayo, mga animal kayo, pagka-eleksyon, mga gago kayo. Dapat nandyan kayo pagka-peligro ang mga bumoto sa inyo. Na, putya, hindi ka dapat matulog eh. Hindi ka dapat kumain ng masarap eh. Pagka yung mga Pilipino na siyang dahilan kaya kayo nandyan sa pwesto mula presidente hanggang barangay captain, mga animal, nakawawa. Yung mga OFW na kamag-anak nila, hindi sila nasan dito sa Pilipinas, sila nandun. Hindi nila maalis sa isipan nila kung ano na nangyari sa pamilya nila. Na-landslide ba? Nabaha ba? May makakain ba? Etc. etc. Kahit no amount yung padala ka ng padalang pera wala. Papadala ka pera, mauubos lang sa repair Sirala ng gamit mo. May mga hospital pa dyan. Ay, nako. Kaya nga, and then, itong gobyerno, iwas pusoy. Kayo, mga animal kayo. Di ba nakakainit ng ulo? Nakakainit ng ulo because when you hear the people crying, when you see the vlogs, no, you see the videos, na ayaw pang i-full reporting ng mainstream media. Kasi kanila rin yung mainstream media. So, nakakainis talaga. Let it be a policy later on, pagka umikot ang gulong, from a revolutionary status and then to a transition na doon na tayo, forward na tayo. Every time may ganyan, dapat yung mga politiko natin, visible sila. Yung mga executive ba? Yung legislative, wala akong paki dyan sa mga legislative. Voluntary na lang kung nandiyan kayo. Total, national kayo Yung mga senator. Imagine makakita ka ng senator nandun sa area na may sakuna. Nakakataas ng moral yon. Yun yung punto. Hindi yung makita kayo yung makita lang nandun yung concern ninyo. Hindi yung nagpapa-photo ops kayo tapos alis na kayo. Hindi, dadamayan ninyo hanggang katapusan. Hanggang and then may nagde-decide. May magsasabi, nandun si governor, nandun si mayor, may pagkain, walang pagkain, kakain ako dito, kasama ko sila. Ganun. At saka hindi kayo nabubulaga, dapat bago parang dumating yung bagyo, kaya nga may pag-asa May pag-asa kayong makareact. Kaya nga pag-asa. Ay, anak ng toko, dadating yung bagyo, tapos, ay, nako, stupido ang sistema natin Ay, iyak-iyak. Pero kasalanan ng Pilipino, binoto natin yung mga politikong gago And dahil sa bagyo-bagyo, wala. Damayan nyo na muna yung pamilya ninyo. Ayusin nyo na muna yung kabuhayan ninyo, yung bahay ninyo, gamit ninyo, pamilya ninyo, ayusin nyo. And then, hintayin nyo matapos yung tagulan. Tsaka natin sila singilin. Singilin natin sila. Mga animal na yan, singilin natin sila. Mag-ipon kayo 20-20 araw-araw. Mayaman, mahirap, mag-ipon kayo 20-20. Kaya nyong ipunin yan. 20-20. Kung wala kayong paraan, magtrabaho kayo, maghanap kayo ng maghanap buhay kayo kasi gusto nyong baguhin ang Pilipinas. Mag-ipon kayo 20-20. 600 in 1 month. 1-2 in 2 months. 3 months is 1-8. You have 4 months. Pag inabot pa ng Desyembre wala, gagastusin nyo sa Desyembre, bibili kayo mga damit, bibili kayo ng mga pamasko. Nako, huwag nyo gagastusin. Nakareserba nga yan Para kung gusto nyo sumama sa Pilipinas na baguhin ang Pilipinas,
Makakasama kayo, hindi kayo naghihintay na penging baon, penging ano. Wala kami pamasahe. May mga nagsasabi sa akin mga leader dati, nung FGF pa. FGF pa. Tapos SFGF. Ngayon, tapos yung iba-iba pang mga grupo. Nakikinig daw ulo. Kailangan natin ng pera, kailangan natin funding. Putang ng funding yan. Eh kami nga sa SFGF, FGF, dapat ang ano namin sariling sariling kayod voluntary. Pero kakarali ng kakarali. Kaya ako sinasabi, wag sumama na sa rally. Kasi nga, nagagastusan tayo kailangan may mga magsasabi, affiliated, mga affiliated, magdadala kami 1 milyon na tao. Babanatan ni Colonel Metran. Kailangan namin ng 35 million. Pucha 35. 35 million. Nagtitipid pa yun, ha? 35 pesos ang tao. Tapos sasagutin mo 1 milyon ng tao. Sabi ko, hindi, wag. No, erase. Wala. Kanya-kanya. Hindi kami sasama sa rally. Wala kaming pondo. Hanggat ang rally lang namin kung sino lang makakasama. Sipin mo, 1 milyon na tao, ibababa mo mula probinsya, tapos nun 35 million. Kaya nga yung mga kausap parang, ano ba yan? Pinipera pa tayo. Kakasama Kaya nga, wala nang, kung gusto nyong sumama sa mga rally, reckoning rally, wala akong pakialam sa mga peaceful rally. Wala mangyari sa peaceful rally na yan. Reckoning rally, may mangyari. Para nakutin natin lahat. Yung gusto nyo, sumama kayo. Kung gusto nyo sumama dyan sa reckoning rally na yan, gusto nyo tapusin yung problema ng Pilipinas, gusto nyo umabante tayo, mag-ipon kayo 20-20 pesos kada araw. Huwag kayong mag-aasa sa OFW. Maraming problema mga OFW. May mga sakit-sakit din yung pamilya nila. May mga sakit-sakit din sila. May pamilya din sila. Pero may mga grupo kasi sinasamantala Padala sila, padala sa mga Marines, padala sa mga Anak ng toko pinipiga ninyo yung mga tao, napipiga Kanya-kanya na lang, 20-20. Total Pilipino kayo, bansa nyo yan Kung ayaw ninyo, mabaha kayo habang buhay. Yun. Paggrabe itong itong climate change na yan. And you expect more because the weather patterns is becoming stronger. Imagine a strong typhoon, 300 kilometers per hour. No? As we come to the end of days, 300 kilometers per hour, 40 days and 40 nights. Nangyari yan sa Biblia. 40 days umulan, 40 nights. Walang patid. Binaha. Lubog lahat. Gusto nyo ganyan na mangyari sa inyo? Ayan ang mangyayari talaga. Kung hindi nyo tapusin, yun ang sabi ng langit. Yan ang regalo ko sa inyo. Kaya nga hindi pa yan. Umpisa pa lang yan. Wala pa dyan ang lindol. Wala pa dyan mga bulkan. Sabay-sabay, parang nag-orchestra ang langit Tanananan, baha! Tanananan, lindol! Tanananan, volcano, sabay-sabay. Tanananan, boom, tanananan, boom, boom, boom. Bungkunana. Titignan niya, panonoorin niya I don't know why I am saying that, but and with conviction, and I can say it with conviction. And you better listen, mga Pilipino. Messenger lang ako pagsabihin malaman ko kung sino yung sa inyo. Yung i-curse ako, sabi sa langit, kung mumurahin niyo pa putang inan to, sunod-sunod na, etc. Talagang demonyo na kayo. You stick to the story of Job. Minalas at lahat. Matay pa yung pamilya niya. Nagpasalamat pa siya. Nawalay ari-arian niya, nagpasalamat siya. Kaya mga kababayan, pagka ganyan yun na sinasabi nyo, Lord, maraming salamat. Kami kumakain. Maraming salamat. Hindi tayo basa, hindi tayo nasalanta. Hindi kagaya ng ibang Pilipino. Maraming salamat. Yun, magpasalamat kayo.
Kasi you enjoy certain liberty, certain blessings, and you do not curse. You do not curse God. Di bali murahin nyo yung mga tarantadong politiko na yan. Putang ng mga politiko na yan. Pero langit, wag nyo murahin. No? Babalikan kayo eh. Kakarmahin kayo. So, kasi yung mga sinasabi nga si Digong, Minura, Minura. Maraming nag-ano doon na hurt, no? And hindi ako payag doon. Hindi ako payag doon sa ganon. Huwag mo murahin ng langit because you're testing the resolve of God. Mahirap yun. Para yung sumikat, no? Para yung image mo, ma-bolster mo. Hindi na kailangan. Be confident that if God is with you, God will be with you. You don't need the service, you don't need your media ano tawag dyan, group. You don't need this mga image build up. Be confident if God is with you. Hindi ka kahit anong paninira gawin nila. Yung maninira sa'yo, yun pang mamamatay. Yung pang malulubog. Yung pang maghihirap. At buong pamilya niya. Kaya yung mga ganyan, mga Pilipino, itong kayong mga vlogger at mga Pilipino na dito, nagko-comment na mga troll, ano ko lang sa inyo, ang pleading ko lang sa inyo, tigilan nyo na. Tigilan nyo na because ina-attract ninyo yung paghusga ng langit sa inyo. Pati pamilya nyo idadamay. Ang tigas ng kukote nyo yun, titigas ng loob ninyo eh. You are challenging God's power. No, you're challenging. Kasi yung matitino ang binibira ninyo eh. Yung mga tahimik binibira ninyo, yung mga walang kasalanan. Pero kayo tumatanggap kayo ng pera. And because of that, pati pamilya nyo yari sa Panginoon. I'm speaking with conviction na bahala kayo. Kung pinagsabihan ko na kayo, bahala kayo. Niyayabang nyo, titigas ng ano nyo. Sige, tignan ko. Tell it to Satan, pagkakaharap nyo na. O pagka kayo, hirap na hirap kayo. Pagsisihan nyo, sasabihin sa inyo, too late. Too late. Binigyan ka kanina ng pagkakataon pagsisihan. Huwag nyo gayahin yung kasama ni Kristo na, remember me when you are in paradise. Ay, nako. Gagawa ka ng kasamaan, tapos kung kailan ka bibitayin, doon ka magsisisi. Kasi alam mo, na yung intent alam mo, patatawarin ka naman. That is taking advantage of the kindness of God. And you do not do that. Because He is all-knowing, kaya, para akong pare. Para akong pare. He is all-knowing. That's why, He would know kung niloloko nyo lang. Bongbong Marcos, alam ng langit kung niloloko mo lang. Sa bawat sign of the cross mo, sa bawat salita mo sa taong bayan, alam na niloloko nyo lang. Lahat kayo. Puno mga animal kayo, kunwari kayong mga mababait, mga animal kayo. Nasaan kayo ngayon? Naghirap ang mga Pilipino. Kaya nga, good luck sa inyo. Kaya ang mga Pilipino ngayon, ang aking, mag-ipon kayo. Pilitin nyo, walang dahilan. Walang dahilan. Sir, wala kayong buti ka pa, may pera. Putang ina. Ako pa, sisisihin nyo pa ako. Hindi. Ang gawin ninyo, ganito, lagyan natin ng disiplina sa sarili natin. Gusto nyo baguhin Pilipinas? Baguhin natin. Hindi ko kaya, ako lang yan Hindi ko kaya. Kaya kailangan, pagsama-samahan natin to. Bansa natin yan kami lang ang tatayo, SFGF lang ang tatayo. Ha? At yung ibang grupo lang ang tatayo. Hindi ko nasabihin kung sino kasama Kami lang ang tatayo, mga retired. Tapos nun, nasaan kayo? Hinihintay nyo gumanda ang Pilipinas? No! You do not deserve a beautiful Philippines if you yourselves will not join the
intention to have a better Philippines. We have a reckoning rally, we prepare for it. You suck it up now. Lahat ng ilista ninyo, tandaan ninyo, ibaon ninyo, iukit ninyo sa mga puso ninyo, sa dibdib ninyo. Putang inang ano to, ginawa sa atin talaga, walang yan to. Ibibintang nyo pa sa ibang tao, maggago kayo, tarantado kayo, wala naman kayo investigasyon, tang ina nyo. Ganun ba? Murahin nyo ng murahin, wag nyo lang murahin ng langit. Pagka minura nyo ang langit, good luck kayo, condemn na kayo. So, ang ano dyan mag-ipon kayo. 20 lang kada araw. 20 kada araw. Pilitin nyo. Kung hindi kayo makapaglabas ng 20 ninyo ngayon, next day. Kung meron kayong 1,000 bigla, o ilang araw na yun. O tama, di ba? Mahigit 1 buwan yun. Kasi 30 days sa 20, 600. Kaya kung may 500 ka kunyari, o then halos 1 buwan na yun. E di kung kaya mong ilabas yung 500, itabi mo na yun, ireserba mo na yun. Ako nga, coins yung iniipon ko, just for the heck of it, pwede naman na libo yung ang yan ako, ibukod. Hindi. Just to show you, just to undergo that experience na disiplina, 20-20 araw-araw. Para pagka hindi ako magde-depend sa mga puta na financer, mga ganon. May utang na loob pa ako Ayoko na magkaroon ng utang na loob. Gusto ko yung tayo raw na pakikibaka, raw na galit, sama ng loob, raw na intent natin na baguhin natin ang Pilipinas. Pananagutin natin talaga lahat yan. Tandaan nyo, pananagutin natin lahat sila. Lahat silang magnanakaw. Lahat sila na umabuso. At lahat silang nananakot ngayon. Pananagutin natin. Lahat sila na gumawa ng kamalian, kasamaan sa kapwa Pilipino. Pananagutin natin lahat sila. Paano nyo gagawin yon kung wala kayo? Sir, wala kami pamasahe. Putang ina yan. Wala kami pamasahe, sir. Putang, ano tingin nyo? Ako sasagot ng pamasahe nyo? Abay, putragis. Alam niyo sa serbisyo, meron ka agad dyan, magpapatrolya tayo. May automatic dyan, meron nang bumili ng ng pagkain. Meron ng yung pagkain namin na subsistence, yun ay bibili rin Kasi kung 7 araw kayo sa bundok o 14 araw sa isang buwan, hawak naman na may sergeant yung magkano yun? 100 plus. Ngayon, 300 na yata, 100 plus a day. Sipin mo yan. Ibibili. Pagka bumili ka kasi ng bultuhan, kung 100 na tao, libre na yung sa langgunisa, 100 na langgunisa, 100, may dagdag na. Kunyari, 3, 5, libre sa official. Kaya yung aming subsistence, hindi nagagalaw. Sinasabi nga namin, hindi, ibili nyo ng whatever, kahit Yossi, yung ganun ba. Kasi 100 a day is 3,000 a month, Bili nyo ng Yossi para may Yossi pa. Ako, bumibili ko rim-rim ng Yossi noon, bata pa ako. Pinamimigay ko sa mga bata, sa mga sundalo. Pagka na out of stock na sila. Pampalubag na loob. Babaon ako ng sarili kong Carne Norte, Spam, mga ganon ba? Mga imported ba? Bibili ko sa Dao. Yun, o kaya prutas, 10 pakwan. Baon ako 2 pakwan nun Para meron kami. Isipin mo, mag-almusal ka, hirap na hirap ka. Pawis na pawis ka, biglang slice mo nga yung pakwan. Sa gitna ka ng operation, may pakwan kayo. Yung mga ganun ba, panggulat ba? Nagawa kayo. Kaya matinyente, gawin niyo yan. Yung bigla, unpredictable ka pero bigla-bigla, dudukutin mo, meron kang panggulat sa mga bata mo, tuwan-tuwa yung mga sundalo mo. Putya, si sir, ang galing ganun ba? Pero pagka warrior yung official, bala dala. Putya na. Akala mo, kung ano yung dala niya, punong-puno yung backpack niya, dinadala ni sir, Putya, yung pala, bala dala. Putya, nagis yan. Dadali mo yung bala. Pamimigay mo yung bala. Ano yung kakainin mo?
Hindi, kasi encuentro eh. Kailangan mo ng bala. At di pa kayo uwi kasi marami pa kayo bala eh. Anak ng toka. Kaya mga kababayan, ang sa akin lang message ko sa inyo, no choice tayo eh. Ghost month tayo. Ghost month. Wala nang rally ngayon, kita nyo? Wala na. Sino ba magrarally? Umuulan. Pagka may mag-attempt na mag-rally ngayon, hindi yung loko nyo lang sarili nyo. Rally. Kaya nga, ang nakikita ko dyan na rally is November na. November. Tignan nyo yung kalendaryo. November. Tapos noon, December, alanganin yan. Kasi nga, mga Pasko na naman eh. Yung iipunin nyo, huwag nyo ibibili sa Pasko ha. Huwag nyo pamimigay. Ipon lang. Kasi kung gusto nyo sumali sa mga Pilipino na tatayo, no? Na tatayo tayo, no? Tatayo SFGF, tatayo FGF, tatayo lahat ng FF, MNLF, MILF, lahat ng may FF. Tatayo lahat ng FF, no? Tatayo si Pelisardo. Sorry, sir. Tatayo si, Pakundoy. Pati yung mga pakyu-pakyu tatayo. Pacquiao. Ay, nako. Si Fato. Si Cayetano. Pagtatayuan lahat yan. O si Robin Padilla. Magtayuan yan. Alam nyo, pagka nandyan na yan, kita nyo, pagka maraming bigla, kita nyo, ay, sama ako. At kahit walang plano-plano yan, ang plano, mag-ipong kayo, mga kababayan, mga follower ko. There's 100,000 of you. Right now, ilan tayo? 120 something, I only need 20,000 of you. Now, if you be with me, 120,000, very good. Kung kayo nasa abroad, kausapin ninyo mga kamag-anakan ninyo. Doon kayo kay Kap Dado. Wala akong pakialam sa ibang vlogger. Kanya-kanyang yan eh. Ngayon, yung ibang vlogger, sasama kayo sa akin, isama nyo yung mga kasama ninyo. Not now, mag-ipon muna kayo. Huwag nyo ibibigay yung pera nyo kahit kanino. Huwag. Pinag-ipon ninyo, that will enable you to join the Reckoning Rally. That will enable you to join the Reckoning Rally and be part of Philippine history. Tapusin natin. Huwag yung ganito. Kung hindi nyo tatapusin yan, next year, ganyan na naman. Iyak-iyak na naman. And then another year, 2028, ganyan na naman. And kahit kay Inday Sara, 6 years, ganyan pa rin kasi hindi nasosolve yung problema. Bakit? Kasi nga hanggang hindi tayo magre-revgob, hanggang hindi tatayuan ito ng susunod na leader na ayusin na buong Pilipinas, lahat ng proseso, yung constitution, etc., lahat ng agencies, tapos na. Okay? So, may tao. Dumating na NBI. Dumating na. Bossing, dyan muna kayo. Mablog eh! Mablog eh. Galit Animal. Maghintay kayo, magkape muna kayo dyan. So, sana may baril ko. Ayan, mga laruan. Wala akong baril eh. Wala, kaya laruan na lang. Kaliwete. Diba? Kinasap eh. Wala talaga mga laruan. Lighter. So, anak lang to ko. Mag-ipon kayo 20-20 lang kada buwan. Kada araw. 20 times 30, 600.
Kung kaya ninyo 1,000 isang buwan, better. 1,000 isang buwan. Ibig sabihin, pwede kang kumain ng crispy pata. Pwede ka maghalo-halo. November na yan. Pwede ka na mag-ano. Kung papaitan o whatever, no? Punta ka, Big Mac. Oh. Kaya mo, may pera ka eh. Wala na share. Wala na. KKK nga eh. Kanya-kanyang abilidad. No? Kanya-kanyang diskarte. Didiskarte ninyo, pues you deserve it na makabili kayo ng pagkain nyo, meron kayong baon, may pang-emergency kayo. Masugatan kayo, may Band-Aid kayong baon. May Gosa, Band-Aid, Betadine, etc. First aid kit. O kaya meron doon na magbo-volunteer. Tapos gamit, kunyari, kailangan nyo ng gamit para pang-depensa ninyo. Ayan, very important yun. Ano yung pang-depensa nyo? Kayo na. Diskarte nyo na yon. Basta ko, merong pandepensa. Magkano bang ano ngayon? Magkano tirador? Mga lang naman ngayon. Ano nga yan tok, arnis mga 60 lang eh. Pero tubo, 200 plus ang isang malaking tubo. Isang 20 feet footer na tubo, 200. Kaya kung mga 4 feet, 5. Mga 4 footer mahaba na yun eh. No? 5, gawin yung bakod. Bakod sa manukan nyo. Makalagari ka, 200 plus parang lumalabas parang 5 magagawa mo, 25 isa lumalabas. No? Mga 300 na kamo, 60 isa. Tubo, no? At 3/4. Hindi, 1/4, 1/2. 3/8. Yung ganon. Yung pinaka, na solid ba? No? Yun yung yun yung reckoning rally. Mutarakis tong mga to pero kaya kasi kung ready kayo, at pagka nag-identify ako ng mga leader, the moment na isang leader dyan ang banata nila, wala, kaaway nyo ako. Yung ganun ba? We protect each other. So, tangin ang mga to. Tarantado kayo. Kaya wag kayong magpapauto, wag kayong matapatakot. Kung gusto nila civil war. Kung gusto nila secession, bahala Mindanao dyan. Wala akong, may sariling isip ang Mindanao. No, gusto nyo gawing presidente si Inday Sara? Bahala kayo. Hindi ko kayo pakikialaman. Ako, Tagalusod ako Ngayon, pero para walang gulo-gulo, no? Ganda na lang, secession na lang Iwanan na lang ang Republic of Luzon, no? Na Paksilica. Republic of Paksilica, Luzon. Di ba? Stoy, quiet. Ito, kinuha ko kanina kasi tamlay, lupay-pay. Pero magaling na. Makain Boying. Boying. Ano ba Bendalo? Bendalo nga Ay nako. Kaya nga malaking bagay mga kababayan ko kayo isasang-ayon, kayo ay wala naman mawala sa inyo Kasi pagka wala man, then you have savings, di ba? Yeah, you can buy yourself something. Kasi kung 1,000 rounded off, no, a month, 5 months, 5,000 yon. Kasi kung August, sinimulan ko ng August habulin nyo, 20 pa lang ngayon. So right now, 400 pesos. Magtabi kayo ng magtabi, ganun lang. Kung kaya nyo mag-advance kayo. That's the discipline. Yung mga gamit-gamit ko, yung mabit-bit nyo, magkano 1 kilong kamote, paluto nyo na kagad, 1 kilong kamote. Yung hindi mapapanis ba? O kaya, bili kayo ng sampiling na saba. Mabigat nga lang. Pero, isang saba, isang kain. Kinakain ko yan, saba Sanay ako sa Ranger na kahit hilaw yung saba, na yung sumisilay na, kakainin na namin. Hindi na nulutuin. Wala nang banana cue. Diretso kain. Parang ginagawa kong parang piling ng lakatan. Ganun din lasa
whatever na prutas gusto niyong baunin. May pagka-social pa kayo, di makapagbaon kayo ng mga mangga, lungkong, longan, orange, mansanas, ubas. Pera niyo yun eh.